Kanina mga kababayan, nagkaroon po ng press briefing o press conference. Ito pong si Senator Amy Marcos at itong si Senator Dante Marcoleta. At dito mga kababayan, mukha pong may sinasabi. Itong si Senator Dante Marcoleta laban po kay Senator Ping Lacson mga kababayan, o dito kay Senate Pro Tempore Ping Lacson. So ito, pakinggan po natin. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Ano ba yon? Ano ba yung tinutukoy niya mga kababayan? Kasi mas magaling yung liwanagin na agad natin habang maaga pa, bago pa magkaroon ng speculation kung ano-ano itong mga DD shit vlogger at pakalatin po nila. Ano po, so ito yung tinutukoy dyan ni Rodante Marcoleta. I-play natin First, Kasi bago umalis yung dalawang witness na babae na wala namang dalang ebidensya, kundi nagkwento lang, eto. Kasi ang gustong palabasin dito ni Marcoleta, parang pinoprotektahan ni Senator Ping Lacson etong si Romualdez mga kababayan, etong si former House Speaker Martin Romualdez, dahil nga naman meron siyang tanong dun sa dalawang witness na nagkikwento, pero ang sumasagot ay etong si Senator Ping Lacson mga kababayan. Ito, i-play po natin. gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang Yan. magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to. Alam nyo ba kung bakit tinatanong yan ni Senator Dante Marcoleta? Kasi gusto po nilang i-implicate si PBBM na mastermind dyan sa maanumalyang flood control. Gusto nilang palabasin na totoo yung kinikwento-kwento nitong si Zaldico na nagdala ng pera dyan po sa may Tamarind Road. Sa may Tamarind Road dyan po sa may South Forbes Park. Na kung saan ay bahay po ni Romualdez mga kababayan. Ngayon, kung makukumpirma po ni Marcoleta sana dun sa dalawang babaeng walang dalang ebidensya na nag-witness kuno dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, madali na para sa kanya ang i-implicate na ito pong si PBBM sa maanumalyang flood control. Kaso nga lang ang problema, pumalpak yung plano po ni Senator Dante Marcoleta dahil nga nagtatanggi na itong si Corle Diskaya. At hindi po niya kinumpirma na nagpunta siya doon po sa may South Forbes Park at bagko sinabi niya na hindi pa daw siya nakakapasok doon. So doon pa lang sablay na po agad itong plano ni Senator Dante Marcoleta. Anyway, ituloy pa po natin. Move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And yan yung you were tinutukoy. there as what? Yan yung tinutukoy ni Senator Dante Marcoleta na si Senator Ping daw yung sumasagot para doon sa dalawang babae na witness dapat dito kay Romualdez. Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit
in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet. So ngayon, dahil dyan sa ginagawang yan ni Senator Ping Lacson, ang tingin ni Rodante Marcoleta, gusto niyang sabihin, ipahiwatig kanina doon sa kanyang press briefing o press conference mga kababayan, na parang nag-aabogado itong si Senator Ping Lacson dito kay Martin Romualdez at doon sa dalawang testigo. Alam nyo, kahit hindi naman sabihin ni Marcoleta yon, alam ng taong bayan yung gusto niyang ipahiwatig. Pero hindi kasi magiging maliwanag kung hindi mismo sasabihin yan ni Senator Ping Lacson. Kasi nga baka mamaya mamisinterpret nga ng taong bayan. Ano po at sabihin na itinatanggi nitong si Curly Discaya, wag lang madawit itong si Romualdez. Alam niyo ba mga kababayan, ito para po dun sa ibang mga kababayang Pilipino po natin. Ito, magaling yung maliwanag. Sabi ko nga po, lagi ko itong sinasabi sa inyo na ang sinamahan po natin noong 2022, si Presidente, si PBBM, at hindi po si Martin Romualdez, mga kababayan. Ngayon, nagugulat tayo, may mga nag-chat, marami nagme-message, nagagalit dahil sinusuportahan nila si Romualdez. Wala akong pakialam kung sumusuporta kayo kay Martin Romualdez. Hindi ko pinapakailaman yung pagsuporta nyo. Ang sa atin lang, maliwanag naman yung lagi nating sinasabi. At maliwanag din naman ang sinabi ni PBBM. Kung saan dalhin ang ebidensya, kung saan tukuyin ang ebidensya at kung mahahagip etong si Martin Romualdez, dapat masampahan na po yan ng plunder at saka graft. Yan pong sinabi mismo ni PBBM, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo magpo-focus. Ngayon, kung kay Romualdez kung sakali na kay Romualdez tumama yung ebidensya, masisisi ba natin yung investigasyon? Di ba mga kababayan? Masisisi ba natin kung siya halimbawa ang tinutukoy ng ebidensya? Kaya nga maliwanag yung sinasabi natin kung may matibay na ebidensya laban kay Romualdez, dapat po siyang managot at dapat po siyang makulong. Ngayon, kung wala namang ebidensya, o di ayos, at least napatunayan niya na inosente po niya, at least hinaharap niya. Kung hinaharap niya talaga. Mga kababayan, wala tayong ibang masamang ibig sabihin tungkol kay Romualdez. Magaling yung maliwanag. Kasi siguro yung iba, nami-misinterpret po nila dahil nga kumanim na sa utak nila at sa isipan nila na kapag ka si Romualdez ang House Speaker, hindi may impeach si PBBM. Huwag po nating kalimutan na sumusunod po ang ating gobyerno, sumusunod po si PBBM sa due process. Kung may mag-file ng impeachment laban sa kanya, nire-respeto po yan ni PBBM. Si PBBM naman ay hindi katulad ng mga Duterte na maglalagay ng kaalyado nila doon para protektahan sila. Hindi po ganun si Presidente, si PBBM. Diba? Doon lang sana tayo sa totoo. Mga kababayan, ano po, anyway, tuloy pa natin. No? Corporation, I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan, teka. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something, ano. At saka treasury. Pero mga kababayan, totoo po yung sinasabi dyan ng Senator Ping. May isang partnership ata sa ABS-CBN itong si former House Speaker Martin Romualdez. Pagkakaalam po natin, allegedly mga kababayan, ano po, meron po atang partnership ito pong si Martin Romualdez sa isang network which is dito po sa ABS-CBN. Totoo po yan. Kasi matagal na po nating naririnig yan. Siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez. Totoo Kasi yan. Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, ano. Hindi tayo nagta-target dito. Tama. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Discaya na or kay Discaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Curly Discaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But you know, this is something that the OJ or the ombudsman and or the ombudsman can follow through. No?
Tsaka mga kababayan, ito po tandaan po natin Ito po tandaan po natin. Ako, sa totoo lang, kung mapapatunayang nagkasala, etong si Romualdez, gusto kong managot siya. Pero kung sisiraan siya mga kababayan sa ganitong klase ng pamamaraan kesyo ipipilit na may ugnayan kung kani-kanino, sa mga diskaya, parang napakapangit naman po atang tingnan. Hindi, para sa akin in my personal opinion mga kababayan, oo, kinikriticize natin si Martin Romualdez, pero sana naman kung talagang ididiin siya mga kababayan, may matibay sanang ebidensya. Hindi yung katulad nung sa dalawang babae na hearsay lang yung sinasabi. Kasi maliwanag yung sinasabi dito ni Attorney Carlo Ibanez. Eto, pakinggan muna natin mabilis lang naman to. Testimonya ni Maria Joy. Credible ba? Kanina sa Senate Blue hearing, may dalawang witness na pinesent. Alias nila is Maria at Joy. Dating staff daw sila doon sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park, Makati. Ang kwento nila, nung pinaalis sila doon, nakausap daw nila si Curly Discaya na nagpakilalang kontraktor. At nung tinanong nila kung pwede bang pakiusapan ang new owner, ang sagot daw ni Discaya, si Romualdez ang nakabili. Ngayon, klaruhin natin ito. Legally, kung ang pinapatunayan nila ay si Romualdez nga ang may-ari ng bahay, mahina ang testimony nila. Bakit? Kasi ang ebidensya nila ay ang statement lang ni Curly Discaya. Tama. Hindi nila alam kung totoo Ang problema nga, itinanggi nga ni Curly Discaya, kaya dun pa lang sablay talaga. or hindi ang sinabi nito. Hearsay yan. Under the rules of evidence, ang hearsay ay inadmissible. Bakit? Kasi walang personal knowledge ang testigo. Umaasa siya sa sabi ng iba. As a witness, kailangan ikaw mismo ang nakakita, nakausap at naka-experience ng sinasabi mo. Tama. Etong sila Maria at Joy, hindi naman nila alam talaga kung si Romualdez ang may-ari nga ng bahay sa Forbes Park. Ang alam lang nila, sinabi ito ni Discaya sa kanila. Kaya hearsay nga siya. Pag hearsay, walang probative value. Hindi nga siya admissible in evidence. Ibig sabihin, hindi dapat siya binibigyan ng pansin. Ayan mga kababayan Ako sa totoo lang gusto kong mapapanagot si Romualdez kaso dapat may matibay na ebidensya. Pag wala naman matibay na ebidensya, pangit naman pong tingnan. Ano po mga kababayan? Kasi ang plano talaga dyan ni Marcoleta, i-implicate yung totoong mastermind. At ang gusto nalang tukuyin dyan, na totoong mastermind ay walang iba kung hindi si PBBM. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis. Hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate. Not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead. Kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Curly Discaya, so let's leave it at that. Alam nyo mga kababayan, ganito lang naman kasimple yan. Kung hindi sana idininay ni Curly Discaya, magtutuloy-tuloy yung lead papunta kay Romualdez. Kaso ang problema, una pa lang dininay na po ni Curly Discaya at sinabi niya na hindi po siya nakapasok sa South Forbes Park, Makati mga kababayan, at hindi niya alam yung itsura ng mga bahay doon. Doon pa lang sira na dapat yung balak ni Senator Dante Marcoleta. Diba mga kababayan, alam nyo kung kinumpirma sana ni Curly Discaya at sinabi niya na oo, naando doon ako, nakausap ko nga sila at sinabi ko nga yung mga bagay na yon na si Martin Romualdez yung nakabili nung bahay. Kung kinumpirma sana yan ni Curly Discaya, di sana dire-diretso yung investigasyon kay Romualdez. Kaso nga lang ang problema, kaya po naputol yan, kaya po iniwanan kahapon yan, dahil nga itinanggi na agad ni Curly Discaya. Ano pa mga kababayan? Magaling yung maliwanag. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Dito sa code namin, sino si Marie? Romualdez Media Servicio Production Corporation. Oo. Sino yung sino yung Joy? So ikaw si May. May, napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B do sa
Panis, naka-iPhone 17 Pro Max si Senator Dante Marcoleta. Bahay yan sa Sorry? Tamarin Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Hindi Napanood mo? ko po siya direkta na panood, pero nung Tingnan nyo yung balak dapat kahapon ni Senator Dante Marcoleta. Pakinggan nyo to. sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious. Oo. Naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa ano yun. Hindi ko lang matandaan yung pagkakasabi pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood nyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganong ano. Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa ano na yon, sa paghahayag na yon, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yon ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw Diba? sa Nara. Ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klase. Alam nyo sana kung hindi tinanggay ni Curly Discaya, buo sana yung yung agenda dito ni Senator Dante Marcoleta. Diba? Buo sana mga kababayan dito yung agenda ni Senator Dante Marcoleta na i-implicate si PBBM bilang mastermind. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, may pattern pa nga dyan si Senator Dante Marcoleta May pattern siya dyan. Ito, lakihan natin. Si Romualdez yung nasa baba at may isang mastermind. Diba, since binanggit niya nakahapon mga kababayan na may tumanggap na Jojo Cadiz, Yusek Jojo Cadiz at dadalhin yung pera sa bahay ni Presidente, ang gusto niyang palabasin dyan, si PBBM yung mastermind. Diba, ito nga yung kanilang graph ayan, nakalagay si Saldico sa ibaba ni Romualdez, nakalagay si Gutesa, nakalagay si Yusek Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at yung mag-asawang Diskaya. Tapos ngayon, yung pinakaulo, mga kababayan, naka-question mark. Since binanggit niya na nga dito, yung pagdadalhan dapat ng pera nung Jojo Cadiz, ayon daw po kay Saldico, binanggit niya ang Pangulo. Diba si PBBM? Yung gusto niyang i-implicate dyan na mastermind. Anyway, tuloy pa natin. Klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oo. So, hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Okay, baka naman gusto nyo rin alisin yung takip para makita namin kung gaano kayo kaganda. Kasi alam ko, magaganda po kayo. Kung okay lang naman po, kung hindi naman, okay din po sa amin. Actually, request nila Senator Marcoleta na kung pwedeng, kaya nga alias yung ginamit ko, binuko naman Oo yun nga yung pangalan Pero kasi Kaya yung nga. kagandahan, hindi pwedeng ipagkait, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Ayan. Ngayon mga kababayan, ito yan. Balik tayo dito. Ito kasi yung press briefing kanina, press conference kanina ni Senator Dante Marcoleta at ni Amy Marcos. Ito take note. Si Amy Marcos po ay wala kahapon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo ba ang inaasahan ko kahapon ganito? Kaya medyo excited tayo nung nakaraan pa. Sinasabi ko yan sa live natin na marami mga pasabog. Kasi nga, ang hinihintay ko talaga dyan, umatin si Amy Marcos, magdala ng ebidensya, at kung meron siyang ebidensya laban kay Martin Romualdez, dapat ilabas niya na. Kaso ang problema, puro daldalang sa mga media, etong si Senator Amy Marcos at pagdating sa aktwal, hindi po siya matagpuan. Wala po siya dun sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So paano nyo paniniwalaan ang sinasabi ni Amy Marcos? Diba ngayon, i-play po natin itong sinasabi ni Marcoleta. Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo? Kung sino po yung sumasagot? Diba? Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, diba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya
Gusto niya kasing ipalabasin dito na nung tinatanong niya yung dalawang babae, ang sumasagot ay walang iba kung hindi si Senator Ping Lacson. Ang gusto niyang palabasin dito, nag-aabogado si Senator Ping Lacson dun sa dalawang witness na ipinresenta ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsasabi na nakausap niya itong si Diskaya at sinabi ni Diskaya na si Romualdez sa may-ari ng bahay. Mga kababayan, yun yung gusto niyang palabasin dyan. Bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw naman. Hindi, ang problema kasi nga itinanggi nga ni Diskaya. Kung hindi sana itinanggi ni Diskaya, o di dire-diretso sana yung ebidensya papunta kay Romualdez. Kaso ang problema, una pa lang tinanggi na ni Diskaya eh. Ang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan eh. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sanang, Yung plano sana dapat niya. merong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung lease contract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. So, walang na-establish? Ang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Anong weight doon, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila eh. Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi lang siya kung ano pa man bagay. Ang mga Ang masakit kasi talaga dito mga kababayan, paano nga, ito halimbawa lang naman hindi ko naman sinasabing totoo. Ito halimbawa lang natin, paano nga sangkot nga si Romualdez? Tapos sa sinasadyang pagkakataon ginamit ni Romualdez ang pangalan ni Presidente, ni PBBM. Alam niyo yung pinakamasakit kasing part dito, yung mama, mga kababayan, nangangati yung ilong ko. Yung mama, mga kababayan, nagtatrabaho ng maayos eh. Nagtatrabaho ng maayos na maibangon yung bansang Pilipinas, tapos yung ibang mga politiko ang sisipag magnakaw ng pera ng taong bayan, tapos accidentally nagagamit pala. Hindi nga accidentally, paano kung ginagamit pala yung pangalan ni Presidente para po madali nilang magawa yung pangungurap ng pera ng taong bayan? Unfair po yan kay PBBM. Unfair po yan kay Presidente. Sana naman yung iba, o yung mga sumusuporta kay Romualdez, makuha nyo yung pinopoint namin. Na kaya kami nagkakaganito kasi nga unang-una mga kababayan, ang point kasi dito, paano nga kung ginamit nga, halimbawa ni Romualdez at ni Saldico ang pangalan ni Presidente, tapos walang kaalam-alam si Presidente na ginagamit yung kanyang pangalan. O dinadamay pa yung mama na nagtatrabaho ng maayos. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yun ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Yan. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules,
hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan ba talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag naming minority report sa pag-aakala naming magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na Ayan. pwede... Ito, tingnan nyo mga kababayan ha. Kasi, alam nyo, dapat ang ginawa ni Senator Ping kahapon, tinanong si Senator Dante Marcoleta kung nasaan na si Gutesa. Dapat yan yung mga ginawa kahapon para mas maging kapanapanabik sa taong bayan yung itinatakbo sana ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Mahirap naman na ang atake lang ng atake si Senator Dante Marcoleta doon sa mga taong nagtatrabaho lang naman ng maayos. Dapat tinanong din. Kasi di ba pinupuri ni Senator Dante Marcoleta yung sarili niya nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ganito, bla bla bla. Dapat tinanong siya, nasaan na yung pinresenta mong si Gutesa? Bakit hindi na nagpakita? After idawit yung former House Speaker. O di ba dapat ganun yung mga tanungan kahapon? Para sana hindi na nakakibo itong si Senator Dante Marcoleta. Anyway, ituloy pa natin. Pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan, meron po kaming, ayan po, dyan sa likod. nakalagay Ayan, po ayan, rito ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po yan mga kababayan. Putulin na natin. Wait lang. Pakita ko muna ito. Ayan Yan yung gustong mangyari dyan mga kababayan nila. Kaya nga ini-implicate nila yung testimony ni Saldico about po dun sa Tamarind Road sa may South Forbes Park, Makati mga kababayan, na pinagdalhan ng pera dahil dun daw pumick up yung isang tao na magdadala ng pera kay PBBM, kay Presidente. Yan yung gustong mangyari dapat dyan ni Marcoleta. Palabasin yung mastermind. At yung mastermind na tinutukoy nila dyan, allegedly, ay walang iba kung hindi si Presidente, si PBBM. Diba? Kompletos recados yung kanilang script. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Kasi sabi dito, Senator Dante Marcoleta and Amy Marcos are preparing a minority report challenging the Senate Blue Ribbon Committee's handling of the flood control scandal probe. Sabi pa dito, Marcoleta show the draft report listing potential personality who could be a charge, including former House Speaker Martin Romualdez, resigned ako Bicol Representative Saldico, Contractor Sara and Curly Discaya, former DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo, former DPWH Engineering, Henry Alcantara, and Bryce Hernandez, and co-former aide Orly Gutesa mga kababayan. Ang problema nga, paano magkakatotoo yan kung wala nga si Gutesa? At paano magkakatotoo yung balak ni Marcoleta kung itinanggi nga ni Curly Discaya yung pagpunta niya sa may Forbes Park Makati, mga kababayan, dun po sa may Tamarind Road. Di ba itinanggi nga ni Curly Discaya, kaya sira yung plano ni Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAG of the University of the Philippines. I was one of the panelists, kasama po si CHED Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. Nakaw, sina Erice mga kababayan. Ito, wala na. I-cut na natin dito. So yan yung gusto mangyari dyan ni Marcoleta, ang i-implicate ang ating mahal na presidente na siya. Yung allegedly siya
yung mastermind. Total naman, binanggit niya na yung sinabi ni Saldico na nagdala ng pera doon sa may Tamarind Road, sa may 30 Tamarind Road. And then, nung dinala yung 1 billion, meron dong isang tao na kumuha ng pera at dadalhin daw kay presidente, mga kababayan, sa bahay ni PBBM. So doon pa lang, alam na nating lahat kung sino yung possibly di umano na tinutukoy niya na naandi dito sa may question mark, mga kababayan. Ano po, pero para sa akin, since itinanggi nga yan ni Curly Discaya, wala na pong basis yung sinasabi na pagbili ni Martin Romualdez ng bahay, mga kababayan, dyan po sa may Tamarind Road. Anyway, kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. Pero para sa akin, dapat ilabas mo din, Senator Dante Marcoleta, si Gutesa, na ngayon ay hindi na po matagpuan at hindi natin alam kung nasa saan na po, mga kababayan. Ano po, dapat ilabas niya din si Gutesa para naman masabi ng taong bayan na totoo din yung sinasabi mo, Senator Dante Marcoleta. Nasaan na si Gutesa? Yan po ang tanong natin, mga kababayan, kay Marcoleta. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At